tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, pinasok na mahigit 100 pulis at tauhan ng National Bureau of Investigation ng isang hotel sa Pasay. Para yan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ilan pang tinutugis na akusado. Kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro na questionable umano. Ayon sa PNP, CIDG, NCR, sa hotel na yon, pinaniniwala ang nagtatago ang 3 opisyal ng SunWest Incorporated. Bukod sa kanila, 2 pang individual mula sa SunWest ang kabilang sa mga akusado sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang ibang detalye sa operasyon ng mga otoridad sa Pasay, ihahatid namin maya-maya lang. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbaba ng desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber. Ngayong pong araw, alas 5:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Kaugnay yan sa inapilan niyang interim release o pansamantalang paglaya. Sabi ng Duterte Defense Team, pumirma ng waiver ang dating Pangulo para hindi humarap sa pagbaba ng desisyon. Malalaman sa naturang pasya kung palalayain pansamantala ang dating Pangulo habang dinidinig ang kanyang kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay po yan sa extrajudicial killings noong drug war. Iginigiit kasi ng Duterte Defense Team na mahina na ang dating Pangulo kaya hindi na nila dapat siyang ikulong. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na mas mahalagang tutukan ang pagsusuri ng mga eksperto sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis kaysa sa pasya sa interim release. Sa Disyembre, ang deadline ng pagsusumite ng expert opinion sa kondisyon ng dating Pangulo. Ang fitness to stand trial ang idinadahilan ng Duterte Defense Team para ipagpaliban ang confirmation of the charges hearing noong September 23. 99% confident kami na hindi papayagan ng apela niya. Bakit? Sa kasaysayan ng ICC at dun sa parametro, yung parang criteria ng interim release, talagang hindi pasok sa banga ang sinasabi na kagustuhan ni Duterte. Mas importante, fitness to stand trial. Ito yung may medical issues ni Duterte, doon nakabaling. Dito sa interim release, legal issues na lang ito at apela na ito sa isang nabasura ng request. Nag-prayer vigil ang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinihintay ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber kaugnay sa apela niyang interim release. Balita hatid ni Jomar Apresto. Nagdaraos ng prayer vigil ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng PDP Laban sa Santa Mesa, Maynila. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, Deputy Spokesperson ng PDP Laban, iba't ibang relihiyon ang nagsama-sama para ipanalangin na pumabor sa dating Pangulo ang desisyon ng International Criminal Court o ICC para sa apelang interim release habang dinidinig ang kanyang kaso. Si Duterte ay nakulong sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Nagsimula ang programa ng alas 7 kagabi at magtatapos mamaya ring alas 7 ng gabi. Ilan sa naabutan namin dito sina dating Energy Secretary Alfredo Cusi at dating Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao. Nang tanungin naman namin si Atty. Topacio kung kumusta ang kalagayan ng dating Pangulo. Very restricted ang access sa kanya pero from what I heard from those in the know ay he is very hopeful. Kami po ay umaapila na because of his advanced age at saka yung kanyang health, if only for humanitarian reasons, hindi naman yan flight risk, hindi naman magtatago yan, may karamdaman yan. Sinabi naman ni Topacio na handa na rin sila para sa gagawing kilos protesta kontra korupsyon sa Linggo, November 30. Nakiusap na rin umano sila sa mga dadalo na iwasan ang kaguluhan para hindi na maulit pa ang nangyari noong nakaraang kilos protesta. Hindi pa raw malinaw sa ngayon kung dadalo sa programa si Vice President Sara Duterte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi kumbinsido ang ilang mambabata sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico tungkol sa insertion sa budget. Ang paliwanag sa naturang budget insertion nakapaloob sa confidential letter umano niko sa Pangulo na inilabas ng dating kongresista.
Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng re-enacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga contractor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Zaldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naka-full alert na ang Philippine National Police para sa kilos protesta kontra korupsyon sa Linggo, November 30. Ayon sa PNP, magpapakalat sila ng mahigit 15,000 pulis para sa rally. Pagtitiyak daw ito ng maximum visibility ng pulisya at makakaresponde ng mabilis kung kinakailangan. Inaasahan ng PNP na aabot sa 300,000 ang makikisa sa kilos protesta sa Luneta Park sa Maynila at People Power Monument sa Quezon City. Sa ngayon, wala naman daw silang natatanggap na banta sa seguridad.
Puspusa naman ang preparasyon ng iba't ibang grupo para sa isasagawa ng kilos protesta sa Cebu City. Pangungunahan ng rally ng Archdiocese of Cebu. Inaasahan daw nilang 5,000 ang lalahok sa linggo. Naghahanda na rin ang lokal na pamahalaan para matiyak na magiging maayos at matiwasay ang kilos protesta. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay chairman matapos tambangan sa Masantol, Pampanga. Chris, anong nangyari? Connie, inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pananambang maging ang kanilang motibo. Ayon sa pulisya, pauwi galing sa isang birthday celebration si Kapitan Jinkin Kiambao ng Barangay Balibago ng Tambangan. Dead on arrival siya sa ospital. Sinusuri na ng pulisya ang mga nakalap na ebidensya sa crime scene. Sa tala ng pulisya, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, aabot 6 na punong barangay na sa Pampanga ang nasawi sa pamamaril. Nagdulot naman ng baha at landslide ang ulang hatid ng shear line sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Puntod, Apayao, nasawi ang isang lalaki matapos matabunan ng gumuho lupa sa barangay Aurora. Sa search and rescue operations, na-recover ang bangkay ng biktima. Hindi na isinapubliko ang pagkakakilanlan ng biktima alinsunod sa hiling ng mga kaanak. Binaha naman ang maraming lugar sa Tuguegarao, Cagayan dahil sa pag-ulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 50 barangay ang apektado. Nananatili sa evacuation centers ang nasa mahigit 2,000 pamilya. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad habang sa bayan naman ng Aparin nalubog din sa baha ang ilang taniman at bahay. Nakahanda naman ang mga otoridad doon para sa posibleng paglikas ng mga apektadong residente. Isa na rin naman sa mga motorista ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga matapos makita ng issue sa istruktura nito. Hinala ng otoridad, nakaapekto riyan ang pag-ulang dulot ng shear line. Pinayuhan na ang mga motorista na huwag munang dumaan sa tulay para sa pagsusuri at pagkukumpuni roon. Mga kapuso, nagpapaulan pa rin sa Palawan ang trough o buntot ng Bagyong Koto o dating Bagyong Verbena kahit nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng Pag-asa ang bagyo, 190 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island sa Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 100 kilometro kada oras. Wala namang nakataas na wind signal sa alinmang panig ng bansa. May ilan pang weather systems ang magpapaulan sa Luzon, ang hanging amihan, easterlies at shear line. Mas makaaasa ngayon sa maayos na panahon tayo dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, kasama na ang buong Visayas at Mindanao, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm, kaya maigi pa rin magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. Light to moderate rains ang dapat paghandaan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Palawan, Zambales, Quezon Province, Negros Island at Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Heavy to intense rains naman ang posibleng bumuhos partikular sa Cagayan. Maaari po yung magdulot ng baha at landslide. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilan pang panig ng bansa. Umaga bukas at sa Linggo, Bonifacio Day, bahagyang huhupang ulan sa Cagayan Valley. Posible pa ring ulanin ang Palawan. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa maraming lugar sa bansa, kasama ang Metro Manila sa bandang hapon o gabi. Stable ang kondisyon ng isang Pinoy na naospital matapos ang matinding sunog sa isa pong apartment complex sa Hong Kong. Ayon po yan sa aming panayam kay Consul General to Hong Kong Romulo Victor Israel Jr. sa Super Radio DZBB. Dinala sa intensive care unit ang naturang Pinoy matapos siyang makalanghap ng maraming carbon dioxide mula sa sunog. Ayon sa Consul General, dinalaw na siya ng mga taga-Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Hong Kong. Isa pang Pinoy anya ang kabilang sa mahigit 200 hinahanap pa. Ligtas naman ang 25 pang Pinoy na nakatira sa naturang apartment complex. Nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga bombero sa Hong Kong. Sa tala ng Hong Kong Fire Department, halos 100 ang napaulat na nasawi sa sunog. Inaresto naman ng Hong Kong Police ang 2 direktor at isang consultant ng kumpanyang nagsasagawa ng maintenance sa mga nasunog na gusali. Para po yan sa posibleng kapabayaan
at paggamit ng mga hindi dekalidad na material sa mga gusali. Binabagtas ng motorsiklong yan ng Diego Serra Avenue sa Las Piñas hanggang mag-counterflow siya at sumalpok sa kasalubong na van. Wasak ang harapang bahagi ng parehong sasakyan. Dinala sa ospital ang rider pero dineklara siyang dead on arrival. Ayon sa isa sa mga first responder, nag-overtake ang rider sa dalawang motorsiklo kaya siya sumalpok sa van. Sumuko kalaunan ng van driver na napagalamang walang lisensya. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Patuloy pa ang investigasyon. Simula sa susunod na Lunes, December 1, bawal lang dumaan sa mga highway at pangunahing kalsada sa buong bansa ang mga e-trike at e-bike. Ano naman kaya ang reaksyon ng ilang motorista riyan? Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Gamit sa pamamalengke, ang hanap buhay, at pati sa paghatid sundo sa mga anak. Ilan lang yan sa mga pinanggagamitan ng e-trike at e-bike ng ilang nakausap natin. Kaya perwisyo raw ang mahigpit na pagbabawal sa pagdaan ng e-trikes at e-bikes sa mga highway at iba pang pangunahing kalsada simula sa Lunes, December 1. Malaking kawalan, malaking problema kasi unang-una wala akong pambiling sariling sasakyan. Ito, malaking luwag sa akin to. Kagaya ko na nagbi-business, nagtitinda. Perwisyo talaga po, talagang wala akong magagawa eh. Wala na kang kita, tapos magmumulta ka pa, di wala na. Dapat ang bawal yung mga namamasada. Hindi naman namasada to eh. Pamamalingki lang sa panghatid ng mga bata sa school. Wala na, magugutom na kami ulit kasi wala yung hanap buhay. Kaya, sige lang, mas mura kasi to. Kaya panghanap buhay talaga namin. Sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Department of Transportation, pinuna ni Senador Raffy Tulfo na tila pinalitan na aniya ng mga e-bike at e-trike ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Madalas din umano masangkot ang mga ito sa mga disgrasya. Lumalala po yung problema sa e-bike and itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Kapag nagsimula na ang hulihan, automatic i-impound ng LTO at DOTR ang mga mahuhuling e-bike at e-trike. Pero pwede pa rin naman daw dumaan sa municipal, barangay roads at mga looban ng subdivision. Una nang naglabas ng memorandum circular ang LTO na dapat iparehistro ang mga e-bike. Pero sinuspinde ang implementasyon nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa raw tumistigo sa harap ng Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Kahapon, sinampahan na ng mga reklamo sa ombudsman ang isang kongresista at alkalde sa Pangasinan kaugnay sa questionableng flood control project sa San Jacinto. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, suwal Mayor Liseldo Calugay at asawa ng mayor. Reklamang plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang kwandoon, hindi lang sa flood control. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garre, ay
siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District, gayon din ng contractors na Zoda Trading and Construction at joint venture ng Silverwoods Construction at Lux Dragon Construction. Pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inireklamo. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Discaya na umani nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar. Sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi rin nagsalita si Vargas. Sa isang pahayag, sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga Diskaya sa kanyang distrito. Nagboluntaryo naman tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon nito. For me, I have nothing to hide. If they want to question me, if they want to call me in, I will make myself available to them. Nauna nang inakusahan ni dating Congressman Saldi Co na may budget insertion si Marcos, bagay na itinanggi ng kongresista. Magtatakda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin yan. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. What do you think about it? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman to humingi na executive session sa komisyon. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-live stream ng komisyon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. TGIF mga mare at pare, angat ang gandang Pilipina sa Miss International 2025. Ang pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguera, 4th runner-up sa pageant. Miss International taught me to be selfless, and it taught me the value of having friends from all around the world. And I am so grateful for this opportunity because I learned to help everyone in here, everyone who needs my help. And above all, it made me a better person, a human that cares. Because I was able to create my project. And with that, it is my tribute to all the people who helped me. Yan ang sagot ni Mirna sa question and answer portion na umani rin ng mga papuri online. Nakapanayam ng GMA Integrated News si Mirna pagkatapos ng pageant. Nagpasalamat siya sa Pinoy fans. Mga kababayan, we made it to top 5. Maraming salamat po for your support. Kung wala po kayo, wala rin ako dito ngayon. Maraming salamat sa pagbabayanihan, sa lahat ng mga message nyo. Sobrang na-appreciate ko po. And I hope that I made you happy with our placement. I can't wait to go home. Beep, 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 mga motorista, may inaasahang big-time rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 3 pesos kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel.
40 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may inaasahan ding 3 pesos kada litrong rollback. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang posibleng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia at oversupply sa ilang oil market. Huli sa Marikina ang pananalisin ng cellphone ng isang lalaki. Ang suspect na umamin sa krimen, dumadayo pa roon para magnakaw. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Sa unang tingin, tila namimili lang ang lalaking yan sa isang tindahan sa Marikina. Pero maya-maya, habang abala ang tindera, tinangay ng lalaki ang cellphone na naiwan sa mesa at saka binulsa. Napag-alamang hindi pala yan ang unang beses na nanalisi ang lalaki sa mga tindahan sa Marikina, ayon sa pulisya. Marami na po siyang naging biktima. Nililin lang niya muna yung kanyang magiging biktima. Nagpapanggap siyang isang customer na may bibilhin. Pag nakalingat po yung nagtitinda, ay saka naman niya dudukutin yung kanilang cellphone or kung anumang bagay. Pero more on cellphone po yung kanyang kinukuha po. Naaresto naman nagpapatrolyang pulis ang 51 anyos na suspect kahapon. Matapos niyang manalisi ulit sa isang photocopying service sa Barangay Concepcion 1. Nung kukunin na po sana nung victim yung bond paper na bibilhin po nung suspect ay kanya pong sinunggaban yung mismong hawak-hawak na cellphone po ng ating biktima. At siya po'y agarang umalis. Nasa 6,000 piso ang halaga ng tinangay niyang cellphone. Base sa investigasyon, dumarayo mula Antipolo ang suspect para magnakaw. Aminado siya sa krimen. Nakakahirapan kaya nagawa ko yung pagsalisin na yan. Pasensya na po kayo kung nagawa ko doon dahil kalalaya ko lang ho. Ang tagal ko sa kulungan, wala po akong maayos trabaho. Pagka nakalaya ko hindi na po mauulit ang aking gawain at pipilitin ko na magbago para sa pamilya ko. Patong-patong na reklamong theft ang isasampa laban sa suspect. Paalala naman ng pulisya sa publiko, mas maging alerto, lalo na ngayong bare months. I-secure po nila yung kanilang mga gamit at hanggat maaari po, wag po silang magdala ng mga mamahaling bagay na talagang takaw tingin sa mga kawatan. Dapat wag din po tayong mangampante. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa inaabangang desisyon ng ICC sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kausapin natin si Center Law Philippines Executive Director at ICC Listed Counsel, Attorney Gilbert Andres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ano pong senaryo na inasa natin kung mapagbibigyan o kung hindi rin mapagbibigyan ng ICC yung hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano pong mga susunod na hakbang dito? Oo, kung hindi pagbibigyan, ibig sabihin, naka-detain pa rin si Mr. Duterte dun sa Scrivenagen Detention Center. At yun na po yun, wala na pong apila yun. At kung ito naman ay nag-grant naman yung kanyang appeal sa interim release, sa tingin ko po, may mga kondisyonis po yan na ibibigay. Kagaya po ng doon lang po siya sa bansang willing po siyang i-accept. At syempre, hindi niya po pwedeng i-contact whether directly or indirectly ang mga biktima at mga witnesses po. So may mga kondisyonis po yan. Pero abangan pa po natin yan mamaya. Nabanggit niyo po yung isa sa malaking kondisyon, yung isang third country na pupuntahan niya. May impormasyon ho ba kayo kung may nag-agree na? At sa Europa lang ho ba po pwede na ma-release itong dating Pangulo kung pagbigyan yung kanyang interim release? Rocky, mahirap talagang mahulaan kasi naka-redact ito pong country na to doon sa mga submissions ng defense pati na rin po sa mga issuances ng ICC. Kaya talagang mahirap po siyang mahulaan po kung anong country po 'yun. Pero ano po yung chance na makabalik sa Pilipinas ng dating Pangulo sakaling mapagbigyan yung kanyang interim release? Well, in the unfortunate event na mapagbigyan, I think hindi po siya dapat pumunta sa Pilipinas kasi wala naman pong agreement with the Philippines. Wala naman sinasabing Pilipinas na willing itong i-accept si Mr. Duterte dito sa teritoryo ng Pilipinas. Ngunit naintindihan ko rin, Rafi, na meron ding news reports na I think August 19, 2025 kung saan sinabi nga ni Mr. Duterte sa kanyang anak na si BP Sara na gusto niyang dumiretso sa Davao kung mag-grant yung interim release. Pero sana hindi po mangyari po ito. May bearing po ba ang pagiging non-ICC member na ng Pilipinas? Malaking bearing niya na, Rafi, kasi ibig sabihin
paano pa na ifa-follow ng Pilipinas yung mga kondisyonis na yun hindi na nga ito parte ng ICC. At alam mo, Rafi, wala ding sinabi ang Philippine government na willing po ito na i-accept si Mr. Duterte. Kaya sa palagay ko po, hindi po Pilipinas yung estado po yun o yung bansa pong iyon. Sa inyo pong karanasan at pag-aaral, meron na bang napagbigyan ng interim release at sa anong ground ko meron man? Ganito, Rafi, kung yung charge po ay international crime sa ilalim ng Article 5, kagaya ng crimes against humanity, war crimes o genocide, wala pa pong napagbigyan ng ICC na application for interim release. Pero kung charge po ay offenses against the administration of justice under sa Article 70, mayroon pong dalawang pagkakataon na pinagbigyan po yung interim release. Pero ang ibig sabihin nito, wala pa pong pinagbigyan na application ng interim release kagaya po nung kay Mr. Rodrigo Duterte. Isa po sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo ay yung kanyang kalusugan. Pwede raw makonsidera na mapagbigyan yung kanyang interim release. Isa po ba ito sa pamantayan, yung kalusugan ng isang taong standing trial? O Rafi, hindi po siya isa sa mga pamantayan kasi wala po siya dun sa Article 58 ng Rome Statute. In fact, nung mag-decide po ang pretrial chamber, hindi po yan sinama ng pretrial chamber yung konsiderasyon sa kalusugan at sa sitwasyon po ni Mr. Duterte. Kaya inaasahan po namin hindi rin po ito maging factor sa appeals chamber decision. Okay, abangan po natin at 5:30 ng hapon lalabas yung kanilang decision. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat, Rafi, at mabuhay tayo. Si ICC Listed Counsel Attorney Gilbert Andres. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Isang matandang babayang patay sa sunog sa Kabangkalan Negros Occidental. Sara, ano nangyari? Rafi, hindi na nailabas ng buhay ang 84 na taong gulang na biktima ng magkasunog sa kanilang ancestral home. Ayon sa mga otoridad, may kasama ang biktima sa kanilang bahay. Ngunit dahil nasa second floor ang kanyang kwarto, hindi na makalakad at sa laki ng apoy, hindi siya nailigtas. Tuluyan ding nasunog ang bahay. Inaalam pa ang posibleng pinagmulan ng apoy na nag-iwan ng mahigit 400,000 pisong pinsala. Sinisikap kunin ang pahayag ng pamilya ng biktima. Sa Digos, Davao del Sur, nahagip sa CCTV ang sasakyan ng gunman na bumaril kay Kapitan Oscar Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo. Unang nakita ang sasakyan na pumasok sa subdivision kung saan nakatira si Bucol. Maya-maya'y mabilis na ang takbo nito papalayo sa bahay ng biktima. Kinumpirma ng pulisya na ito ang sinakyan ng mga sospek. Base sa inisyal na investigasyon, 3 ang sakay nito. Itinuturing nilang persons of interest ang mga individual na binanggit ni Bucol sa mga dati niyang social media post. Kabilang dyan ang nakaalita niyang hepe ng Digos City Police. Tinanggal ang hepe sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon. Isinailalim naman siya at 20 iba pang pulis sa paraffin test. Wala pa silang pahayag. Humiling naman ang pamilya ni Bucol na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pagpatay sa kapitan. Kabilang ang delay sa pagdating ng ilang bakuna at case rates o yung sinasagot ng PhilHealth sa hospital bill sa mga tinalakay sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Health. Si Senador Alan Peter Cayetano may naging hamon kay Health Secretary Ted Herbosa nang mapag-usapan ang tungkol sa cost analysis sa mahigit 100 ospital. Balitang hatid ni Jamie Santos. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Nauwi sa hamunan ang pag-usisa ng Senado sa paano kinukwenta ang sagutin ng PhilHealth sa mga ospital. Kabilang ang kaibahan ng sa pribado at sa ilang pampublikong ospital na may zero billing. Kung sa DOH hospital, pag sinabi nyo 50,000 for this procedure, kung sa DOH hospital it's only 35,000, zero billing ka o no billing. Pag pumunta ka sa isang private hospital and it's 50,000 within the case rate, zero billing ka. But kung ikaw mismo pupunta ka sa mas mahal na hospital and it's 70,000, bayad ka ng 20,000.
Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, luma at hindi makatarungan ng PhilHealth case rates na 7 taon nang di na-update. Pag-amin ng DOH, 2017 pa huling narepaso ang case rates o yung sasagutin ng PhilHealth sa hospital bill, kaya di nakasabay sa inflation. Habang di pa napag-aaralan ulit, otomatiko munang dinadagdagan ng 30% ang lahat ng case rates. Hiwalay pa sa 50% na dagdag sa ilang piling serbisyo. Pero pagpunto ni Cayetano, kulang pa rin ang sinasagot ng PhilHealth lalo na kung komplikasyon. Halimbawa, mahigit 900,000 pesos lang ang sagot nito sa isang bypass procedure, kahit posibleng umabot sa 1.5 million pesos ang bill kung may komplikasyon. Humingi siya ng cost analysis o survey sa 160 hospitals na ayon kay Health Secretary Herbosa ay matagal gawin. Pumalag si Cayetano at sinabing kung magagawa niya ito sa loob ng 1 linggo ay dapat mag-resign si Herbosa. For the survey to be completed, it's about 5 to 6 million claims that they started to average the cost. You don't need the claims. Ang pinag-uusapan dito, costing analysis. All you have to do is ask all the hospitals yung bawat magkano yon. Inusisa rin sa hearing ang delayed umanong pagdating ng ilang bakuna. Can you guarantee us in 2026 there will be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. The secretary admits that they've had a major procurement problem. In fact, he has fired their procurement officer. As to whether they can handle it better next year, I don't know yet if there's an answer. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mismong mga estudyante ang nakasaksi sa pagguho ng dormitoryong yan sa isang boarding school complex sa Sumatra Island sa probinsya ng Aceh sa Indonesia. Ayon sa isang saksi, epekto yan ng landslide dahil sa pag-apaw ng kalapit na ilog. Walang naiulat na nasaktan pero hindi na isalba ang ilang gamit ng mga estudyante. Sa isang moske sa loob ng school complex, muna sila tumutuloy. Base sa pinakabagong datos mula sa mga otoridad, umabot sa mahigit 60 ang nasawi. Posible pa raw madagdagan dahil may 100 pang nawawala. At nagpapatuloy pa rin ang masamang panahon doon. Samantala, binigyang parangal ang ilang programa, artikulo at personalidad ng GMA Network sa Philippine Heart Association Media Awards 2025. Sa ilalim po ng Media Entity category, kinilala ang GMA Integrated News at GMA News Online. Para po yan sa responsable at tamang pagbabalita kaugnay sa public health. Ibinigay naman ang Best News Story kay Giselle Casusian ng GMA News Online. Para po yan sa kanyang online article na PHA Renews Calls for DepEd to Fully Implement Samboy Lim Law. Sa ilalim naman ng program category, kinilala po ang Pinoy MD sa Double B, posted po ng inyong lingkod. Para po yan sa talakayan at impormasyong nakatutulong sa publiko na mas maunawaan ang iba't ibang issue tungkol sa kalusugan. Para naman sa behind the scenes category, binigyang parangal si Amita Legaspi, news editor ng GMA News Online, pati na rin si Makay Cuadra, executive producer ng Pinoy MD sa Double B. Yan ay para sa kanilang mga ambag sa pagbuo ng makabuluhang mga balita kaugnay sa kalusugan behind the scenes. At ang inyong pong lingkod naman ay isa na pong Hall of Fame awardees. Kasama po sa Hall of Fame ang mga matagal ng katuwang ng Philippine Heart Association sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa kalusugan ng puso. Maraming salamat pong muli sa Philippine Heart Association para sa inyong pagkilala sa amin dito po sa GMA Integrated News. Update po tayo sa operasyon ng mga otoridad sa Pasay. Kaugnay pa rin po sa questionableng flood control projects. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Kani lahat ng sulok at kwarto ng isang 10-story hotel sa Pasay City ang pinasok ng mga tauhan ng PNP at NBI para isilbi ang arrest warrant. Yes, June? June?
Benny, nagkakaroon lang tayo ng problema sa komunikasyon. So ngayon, para isilbi ang arrest warrant laban sa 3 opisyal ng SANWEST Incorporated na kabilang sa mga akusado sa mga kasong anti-graft and crack practices act at malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng substandard umanong 289 million peso road bike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Mahigit 100 pulis at NBI agents ang pinakilos para magsagawa ng visual search sa loob ng hotel. Makipag-coordinate muna ang mga otoridad sa hotel management pagdating sa area. Sabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Biagi, meron silang impormasyon na sa hotel nagtatago sina Consuelo Daito Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapao, mga miyembro ng SANWEST Board of Directors. Ang hotel ay subsidiary ng SANWEST Incorporated ayon kay Colonel Biagi. Pero makaraan ng 1 oras na pagkahanap ay walang nakita ang mga operatiba. Sabi ni Colonel Biagi, malamang ay nakapusit na ang kanilang mga target pero hindi pa rin daw sila titigil sa paghahanap hanggang sa makuha ang lahat ng mayroong warrant of arrest. Sa 16 na inisyuhan ng warrant, 7 pa ang at large kabilang si dating Congressman Zalvico. Marisecon. Maraming salamat, June Veneracion. Sa gitna namang issue ng katiwalian sa pamahalaan, nananawagan ng ilang business groups na magpatupad ng mandatory lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kailangan daw masuri kung talagang sinasalamin ng idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang pamumuhay at paggastos ng mga government official. Mas madali na raw mag-lifestyle check ngayon sa tulong ng digital footprints gaya ng social media posts, pattern ng paggastos at pagbiyahe at pagkakaroon ng mga mamahaling ari-arian. Hinihikayat din ng business groups ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga nananawagang business group ang Justice Reform Initiative, Financial Executives Institute of the Philippines, Institute for Solidarity in Asia, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at Shareholders Association of the Philippines. Hindi raw ipinaalam ayon kay Senate President Tito Soto ang mga pagliban ni Senador Bato de la Rosa. Hindi na pumasok si de la Rosa simula November 10 o noong magbalik sesyon ang Senado. Sabi ni Soto, hindi pa niya nakakausap muli si de la Rosa mula noon. November 8 nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na umano ang International Criminal Court laban kay de la Rosa. Pero hindi ito kinumpirma ng ICC. Kahapon, si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang humalili kay de la Rosa para i-defend ang budget ng Department of National Defense. Sabi ng Senate President, hindi ito dapat mangyayari. Tinitingnan daw niya kung nasa rules ng Senado ang pagpataw ng parusa dahil sa pagliban ng walang paalam. Hindi okay yun. Sana, hindi mo kaya, hindi mo dapat may hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. Hands-on si Asia's multimedia star Alden Richards sa paghahanda sa upcoming 15th anniversary fan meet niya sa Santa Rosa, Laguna. Chika ni Alden sa media briefing ng ARXV, very personal sa kanya ang event. Paraan daw niya ito to give back sa fans na malaking bahagi ng kanyang showbiz career. Isa sa mga dapat abangan sa December 13 ay ang special performance nila ng isa sa kanyang loved ones. Inalala rin ni Alden ang yumaong ina na isa sa kanyang biggest supporters. Ano naman kaya ang inaasahan niya for the next 15 years of his career? I just want my tenure here in the industry to be full of surprises, more reinvention in the next 15 years. Ipinagdiriwang ngayong araw ang 50th National Prayer Breakfast. Dumalo ang ilang personalidad kabilang si Senate President Tito Soto na panauhing pandangal sa kanyang talumpati. Ipinunti ni Soto na layunin ng pagdiriwang na yakapin ang pagdarasal at pamumuno ng may integridad. Pati na rin ang paglapit at paghingi ng gabay sa Panginoon ng mga namumuno sa bansa sa gitna ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. Naroon din sa pagdiriwang sina retired Justice Raul Victorino at retired Chief Justice Renato Puno.
na lang, Pasko na. Yes, at ramdam na yan ha sa ilang probinsya. Kaya naman patok na ang ilang Christmas-themed na pasyalan. Nagniningning ang eco-friendly Christmas tree na yan sa Antipolo, Rizal. Nasa 50 feet ang taas at pinalamutian ng 20,000 recycled plastic bottles. Sinabayan ang Christmas lighting na yan ng pa-fireworks o sa kalangitan. Eco-friendly ang mga Christmas decoration na akma naman sa Yes to Green program ng Rizal, isang kampanya para sa greening, cleaning at recycling. Sa Kalasyaw, Pangasinan naman, dinarayo ang Christmas garden sa barangay Dinaloan. Enchanting at Korean Christmas ang vibes na hatid niyan at libre lang mamasyal rito. 2021 nang buksan ang Christmas garden sa publiko. Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Congratulations, partner. Thank you. Thank you. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carambel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po rito sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.